Ang kaibigan, parang pera. Mas marami, mas masaya. Malungkot kapag kaunti o kulang na. At kapag naubos, nakakaiyak. At kapag peke, hindi tinatanggap. Mahalaga ang pera sa buhay ng tao. Pera ang nagbibigay ng kalayaan sa atin na bilhin ang mga gusto at pangangailangan sa pang-araw-araw. Noong unang panahon, ang mga tao ay gumagamit ng mga kalakal tulad ng mga hayop, tela, ginto, at iba pa bilang palitan sa mga bagay na kanilang kailangan. Subalit hindi praktikal, lalo na kapag ang mga kalakal na ipagpapalit sa iba ay mahirap dalhin o magastos panatilihing mahalaga, lalo pat sila ay tumatawid pa ng mga dagat at isla. Sa psikolohikal na aspeto, natutunan din ng mga tao na may mga bagay na mas may mataas na value kesa sa isa. Dahilan upang tanggalan ng bisa ang barter trade at simulang gumamit ng pera na pansukat ng halaga sa lahat ng mga transaksyon. Ginto at pilak ang pangunahing kagamitan sa paggawa ng pera noon dahil sa angkin nitong halaga kung ikukumpara sa ibang materyales. Subalit dahil din sa pag-usbong ng mathematics, agham at sining sa paggawa ng pera, nabuo ang isang lipunang nahahati sa dalawa. Una, ang mga nagtatrabaho para sa pera. At pangalawa, ang mga nagtatrabaho para gumawa ng mas maraming pera. Hey! Anong oras na? It's Aral Time sa Soksay TV. Oras na para matuto ng bagong kaalaman. At sa videong ito ay aalamin natin kung paano nga ba nakakagawa ng only money. Coin debasement ang tawag sa pagbawas sa halaga ng precious metals sa isang barya, kapalit ang mga murang metal habang patuloy na umiikot sa sirkulasyon ng orihinal na halaga nito. Madalas itong gawain ng mga pamahalaan, lalo na noong 20th century, upang maparami ang perang barya ng bansa nang hindi nagbabawas ang gold and silver reserves nito. Sa madaling sabi, literal na inalis mula sa barya ang ilang piraso ng ginto at pilak sa pamamagitan ng clipping, sweating at plugging. Clipping. Clipping ang paraan sa pag-alis o pagtapyas ng isang maliit na bahagi ng baryang may halagang metal. Sa paglipas ng panahon, ang mga bahaging tinanggal ay maaaring itabi at tunawin upang gawing bulyon o gamitin upang gumawa ng mga bagong barya, parang kukulang na ginamitan ng clipper o nail cutter. Ito rin ang dahilan kung bakit lumiliit ang mga barya. May mga rim na bungi o tila kinagatan at mga engraving na hindi mabasa dahil naklip ang bahaging yun. Ipinagbabawal ng batas ang ganitong gawain dahil katumbas ng coin clipping ang counterfeiting o mga huwad na barya. Karaniwang parusang kamatayan ang ipinapataw dito. Tulad ng kapalaran ni Thomas at Anne Rogers na nag-clip ng 40 piraso ng pilak noong 1690. Kahit sa mga pirata, ang pag-clip ng mga barya sa kaba ng kanilang kayamanan ay itinuturing na paglabag sa tiwala. Gulo ang aabutin kung mapatunayan na sinubukan mong isahan ang iyong mga kaibigan. Sweating. Sa proseso ng sweating, inilalagay ang mga barya sa isang supot at inuuga ito ng matagal. Ang ginto at pilak ay malambot at madali lamang matanggal sa barya kapag pinag-umpog-umpog. Kaya naman, ang mga peraso ng metal na naaalis sa mga barya ay naiipon sa ilalim ng supot. Tila walang halaga, ngunit ang mga alikabok ng ginto at pilak ay ginawang panibagong barya. Maraming pera lamang ang kailangang pag-uga-ugain para makagawa ng isang barya. Plugging. Kung malaki ang barya, maaaring gumamit ng pako upang butasan ang gitna nito at saka pukpukin ang mukha ng barya. Ninipis ang barya at tuluyang magsasara ang butas. Maaari ding lagariin ang barya sa gitna at alisin ang piraso ng metal sa gitna. Pagkatapos haluan ng mas mumurahing metal, halimbawa ay bakal or steel, tanso or copper, at nickel. Pagsasamahin ulit ang dalawang piraso ng hinating barya. Dahil sa gawaing ito, nauso sa komunidad ang pahayag na not worth a plugged nickel na nangangahulugan sa kawalang halaga ng mga tampered coin. Paglilin lang kung iisipin ang mga method na nabanggit. Halimbawa, isa kang mangangalakal o negosyante
May bumili sa'yo ng kalakal o produkto at ibinayad sa'yo ang 10 gintong barya na tinapyasan ng halaga. Sa pagkakaalam mo na ang halaga nito ay 10 ginto at hindi 5 ginto, tinanggap mo ang pera at ibinigay ng libre ang iyong paninda na mas mura ng 5 ginto, nakapag-discount pa siya. Paano pa kaya ang sitwasyon kung patuloy na ginagamit ng mga mamimili ang mga debased coin? Ang pera na akala nila ay malaki ang halaga ay peke pala. Binawasan, hindi lamang ang halagang katumbas ng kanilang pagtatrabaho, kundi pati na rin ang kanilang tiwala sa sistema ng pera sa kanilang bansa. Sino naman ang tunay na nakinabang sa ganitong proseso? Walang iba kung hindi ang mga debaser o mga taong ganid at mapanlinlang. Mga taong handang bawasan ang halaga ng isang bagay para sa kikitain nilang tubo mula rito. Karaniwang nagkaroon ng negatibong epekto sa pangmatagalang aspeto ang coin debasement dahil sa pagbagsak ng halaga ng mga pera. Ngunit nagkaroon din ito ng pansamantalang kabutihan sa ekonomiya ng mga bansa noon. Sa pagpapababa ng halaga ng mga barya, mas marami ang pera sa sirkulasyon na maaaring magresulta sa mas maraming transaksyon sa kalakalan, pang-araw-araw na buhay at maging sa panahon ng krisis o digmaan na magpapanatili ng supply ng pera sa ekonomiya. Dagdag pa, ang paggamit ng mas murang metal bilang pambalot ng barya ay maaaring magbawas ng gastos ng pamahalaan sa paggawa ng pera. Ito ay maaaring gamitin ng pamahalaan para sa iba't ibang mga proyekto o gawain na makikinabang ang ekonomiya. Sa ngayon, ang perang barya ay naging perang papel at mga digital currency na hindi maaaring punitin o kaya ay itamper para gumawa ng mas maraming pera. Ito ay krimen at maaari kang makulong mula sa 2 buwan hanggang 20 taon. May kaakibat ding iso ang ganitong uri ng pera, lalo na sa unti-unting pagkonti ng mga materyales sa paggawa nito at sa problema ng cybersecurity. May katotohanan naman ang pahayag na ang kaibigan ay parang pera. Lahat tayo meron nito. Nawawala kapag naubos, napapalitan kapag pinaghirapang kitain. Iilan lamang ang totoo o peke. Ang tanong, mas mabuti bang may totoong kaibigan kaysa peking pera? O mas okay na may totoong pera kaysa peking kaibigan? Ano sa tingin mo? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ng ating video, i-share mo na rin sa iba. At salamat sa iyong panonood. God bless sa iyo, kasoksay.